Hello. My name is Adrian Acar. Ako po yung nag-interview kay Direk Jun Urbano 4 years ago, noong panahon ng pandemya, 2021, na ginanap sa bahay ng tiya ko sa Mandaluyong when I took my vacation there. And then, I contact to his Gmail na nakita ko sa YouTube channel niya na agad naman tayo pinaunlakan noon. It was only a online interview by Zoom, and then medyo nakakaba yun kasi kailangan ko ng matinding preparation syempre, and then it took around 35 minutes yung interview ko sa kanya. Medyo marami ako natutunan, pero regards on interview, in-interview ko si Direk Jun because papa po niya si Manuel Conde, national artist natin siya for film, because mahilig ako sa mga lumang pelikula, which is pinanood ko siya nung pandemic days as papatanggal board ba, especially to the movies of LVN nung active pa yung pina-follow kong pinapanood by Vimeo, yung kay Casagrande, they upload the movies of LVN. And also maraming kasing mga pelikulang nagawa ni Manuel Conde. That's why in-interview po natin yung anak niya. And nabalitaan ko din around 2 years ago that Direk Jun died. And ito lang yung tribute ko sa kanya, yung interview ko sa kanya. Isa siyang malaking opportunity na may interview ko siya. Kahit kilala si Direk Jun as Mr. Shuli, na isa siyang Mongolian na he was commenting, nako-comment siya. Kaya may mga tawanan moments kami regards of his father's portrayal as Juan Taman, no? Yung pagkakalabas ng Gengis Khan sa Venice in Italy, no? Then marami mga inputs Direk Jun na i-share sa akin for the 35 minutes na marami akong natutunan doon. So this is the revised version nitong video na to regards on the interview of the late Direk Jun Urbano. Sana po ay ma-enjoy nyo pong mapanood itong interview ko sa kanya. Nangyari po siya July 10, 2021. Di po kung magkakamali ay Sabado po iyon. At alas 7 ng gabi ko ginawa ang aking interview ko sa kanya. With in the memory of Direk Jun, ay sabay-sabay po natin panoorin yung aking interview ko sa kanya with some flashbacks muna, kasi in-upload ko siya sa YouTube channel ko na may pampungad and then may ending na message before yung mismong kahabaan ng interview ko din, and may behind the scene pa. Kaya ito yung ating revised edition sa interview ko kay Direk Jun. Sana po ay ma-enjoy kayo sa ating re-edit video ng interview niya. God bless po. Naka-video. Sir, dili kibo sir?
Hello po, sir. Dinig niyo ko, sir? Hello po, hello po. Dinig niyo. Hello po, sir. Hello po. Dinig niyo na po ko, sir. Opo, sana, sir. Ayun. Good evening po, sir. Opo, opo. Good evening po, sir. Magandang gabi po. Kamusta kayo? Kamusta ka? Okay naman po, sir. Kayo po, sir. Kumusta po kayo ngayon, sir? Okay, okay lang. Tumatanda. Opo. Siya nga pala, sir, kanina, sir, napanood ko, sir, yung pelikula niyo, sir, yung Manoy ni Mr. Shuli kanina, sir. Hindi ko nga lang po natapos kasi naghahanda po ako sa interview na to, sir. Kanina, anong oras? Alas 4 po, sir. Ano yun, sir? Tawag doon, sa GMA For the Box ko po siya napanood, sir. Meron po Nahanap ko, hindi ko nakita. Meron silang channel, sir, na na mga pelikula po, ganun po, sir. Oo, oo. O sige, tuloy na. Ano bang gusto mo? About, sir, May kay mga tatanong sir? ka ba? Opo. About, O sir, sige. about po, sir, sa niya, sir, sa father niya, sir, si Sir Manuel Conde po, sir. Oh, okay. Personally po, sir, idol ko po, sir, tatay niya, sir, kasi, sir, ang galing pong gumawa, sir, ng pelikula niya, sir, lalo, sir, yung yung Gengis Khan, pati yung Venganza, sir. Okay. Yun, sir, yung pinakamagandang gawa, sir, ni Manuel Conde, sir, lalo, sir, yung Venganza, sir. Ako, sir, lahat, sir, ng mga kabataan, sir, hindi kilala to si Mario Montenegro, sir. Ako, sir, kilala ko, sir, sa pamamagitan ng tatay ko, sir. Nung bata po ako. Oh. Isa pa po, naging idol ko siya dahil sa love teams po nila, sir, ni Delia Rason. Kaya hangang-hanga po ako sa sa kanyang tawag doon, sa kanyang pagiging gentleman person niyo, pati po si Jaime de la Rosa po, nakasama po yata ng tatay po ninyo yung si Jaime de la Rosa sa isa po nilang pelikula, sir, yung sa tour po. Sa tour, sa tour. Kasi, sir, pala mahilig ka sa pelikula ng Tagalog, ano? Opo, sir. Kwento ko, sir. Noong sir, nung pumasok, sir, yung pandemic, sir, I was interested, sir, na panoorin, sir, yung mga old movies, sir, lalo na, sir, LVN, sir. Yun lang kasi, sir, yung napapanood ko, sir, hanggang sa nakilala ko, sir, si father ninyo, sir, as director lang only, sir, El Robo and Venganza only, sir. Noong February, sir, napanood ko, sir, yung Gengis Khan niya, sir. Ang ganda, sir, nung niya, sir, Gengis Khan niya po, sir. Kasi, sir, napaka-natural, sir, nung niya, sir, nung yung paggawa, sir, nung mga props po nila, sir. Magaling ang designer noon. Ang production designer noon si Carlos Botong Francisco. Opo. Opo nga, sir. National artist ngayon yun, si Carlos Botong Francisco. Opo. Tanong ko lang, sir, paano, sir, nagkakilala, sir, si Manuel Conde, sir, pati si Botong Francisco po? Paano nagkakilala? Okay. Opo. Ang alam ko, nung panahon ng Hapon, ang tatay ko nagdidirektor ng mga sarsuela, mga stage show. Opo. Sa live theater at Dalisay Theater. Wala pang mga pelikula noon. Walang gumagawa ng pelikula nung panahon ng Hapon. Opo. Tapos si Botong Francisco, siya ang gumagawa ng mga painting na telon. Yung mga background. Opo, yung background po, sir. Background painter siya nung mga stage show. Opo. Tapos umuwi siya sa Angono, Rizal. Opo. Malayo yun. Kaya sabi ng tatay ko, para dito ka na lang sa amin tumira sa Sampaloc para hindi ka na bumabiyahe araw-araw sa Angono. So yun, nagtumira siya sa amin. Maliit pa ako noon, mga siguro 5 years old lang ako noon.
Doon siya tumira sa amin. Ang tatay ko, merong dokar, yung parang kalesa na malaki gulong. Opo. Meron pa siyang kabayo. Kaya yung bahay namin sa silong, merong kwadra ng kabayo. Opo. Tapos yung sa kwadra, may maliit na kwarto. Doon umuwi si Botong sa tabi ng kabayo. Opo. Oh. Tapos nung nagkagera, nung bumalik yung mga Amerikano, naggera na, nag-evacuate naman kami sa Angono, sa bayan ni Botong. Doon naman kami tumuloy habang nagigera. Pagkatapos ng gera, pagbalik namin sa Maynila, itinuloy ng tatay ko yung paggawa ng pelikula. At si Botong, ang pinagdi-design niya lang lahat ng gamit. Yung set, yung costume, si Botong lahat ang gumagawa. Kaya 99% ng pelikula ng tatay ko, which is 99% din na costume, yung mga gawa ng kanyang kwan, si Botong ang nag-design. Si Botong ang designer. Yun ang malalim ang pinagsamahan ng dalawa. Malalim. Paano, sir, paano po naging interesado sa paggawa ng pelikula, sir, yung father ninyo po, sir? Ewan ko. Ang tatay ko mula Bicol, nagpunta ng Maynila para mag-aaral ng yung nag-aaral ng mga mina. Geological engineer, ganun. Nasabit siya pag gawa ng pelikula. Una, naging assistant director siya. Tapos naging scriptwriter sa LBN. Ay, sir, matanong ko, sir. Siya ba, sir, yung assistant director, sir, ng first movie, sir, ng LBN, sir, ng Giliw ko po, sir? Ang mga movie doon ay assistant siya. Giliw ko. Saka yung Ibong Adarna. Siya ang technical director doon sa Ibong Adarna. Black and white yun. Opo. Pansin ko, sir, tawag doon, dalawa daw, sir, yung director daw niyan, sir, sa Ibong Adarna, sir. Si Vicente Salumbide, sir. Tas parang yata, sir, parang si father niya, sir, na yung tumuloy po ba? Tama po ba ako, sir? The assistant, ang tatay ko, katulong ni Salumbides, ang tatay ko, technical director. Kasi maraming camera trick doon . Yun ang ginagawa. Pero ngayon, hindi pa full-time director ang tatay ko noon. Technical director lang siya. Assistant balik. Kasi, sir, yung about post-war na nung mga 1946 dire-diretso, sir. Tama po ba, sir? Nagtatag po si father niya, sir, ng sarili niya pong film productions niya po, sir? Oo, yung MC Picture, yung Manuel Conde Production. Siya yung kasi nung araw, ang gumagawa ng pelikula, mga big time studio, yung LBN, Sampaguita, Premier, Lebran, di ba? Opo. May kanya-kanya silang stable, mga kwadra ng mga artista at direktor. But ang mga pelikula noon, karamihan, ang istorya, di formula. Yung mayaman babae, mahirap na lalaki, nagkatagpo, yung mga ganon. Ayaw na ng tatay ko ng ganon. Wala namang, sino ba direktor ang makakaisip na gawin yung Genghis Khan? Mongol yun. Opo. Diba? Sino lukulukong Pilipino gaisip? Si Manuel Conde lang. Tsaka si Botong Francisco. May ginawa pa sila yung Siegfriedo. Si Siegfried. Ano yun? German legend yun. Yung pinatay yung dragon. Tapos, nung tumutulo na yung dugo ng dragon, naligo siya. Yung sa dugo ng dragon, para invincible siya. Ay, habang naliligo siya, may malaking daon na dumapo sa likod niya. Hindi nabasa ng dugo. Kaya doon siya, para Achilles heel niya, yun ang weakness niya, doon siya napatay. O, ginawa ng tatay ko yun. Ano pa? Siete Infantes de Lara. O,
Spanish classic, may armor, mga espadahan, mga kapayuan. Wala pang gumagawa nung araw noon. Ang tatay ko lang. Ang tatay ko malalim ang isip eh. Ano Opo. siya? Hindi siya local. Pang international talaga yung isip niya. About pala sir sa yung sa film niya po na Gengis Khan niya sir. Paano sir naging official entry sir ng Venice International Film Festival din sir? Hindi siya official entry. Yung Genghis Khan, merong nag-contest dito ang isang dyaryo ng Philippine Herald. The most famous popular actor, movie people in the Philippines. Nanalo ang tatay ko doon. Ang premier, isang trip to Hollywood. Dinala niya yung kopya ng Genghis Khan doon. Tapos pinakita niya doon sa mga taga-Hollywood. Nagustuhan. Nagulat sila na ang Pilipino pala ay nakakagawa ng ganyang klaseng pelikula. Ang ginawa nila, inedit-edit kasi iniksiyan nila ng konti. Tapos nilagyan ng American, ng English subtitle. Opo. Tapos dinala sa Venice, may film festival doon. In-exhibit nila, hindi kasali yun sa contest, in-exhibit nila. Ang dami nakagusto. At dahil doon, nabili ng United Artists yung Genghis Khan. Yung United Artists is isang studio sa Amerika. Opo. In fact, noong 1957, kagagraduate ko lang ng high school, sinama ako ng tatay ko sa Vietnam kasi may ginawa siyang anti-communist movie noon. Pinagawa siya ng Vietnamese government. Ang mga komunista noon, yung North Vietnam, nanggugulo na noon, sumusugod na sa kuwan. Yun ang ginawa ng tatay ko. Habang nandun kami sa Vietnam, sa Saigon, meron isang sinihan. Nakalagay doon sa marquee, Genghis Khan. Sabi ko, Daddy, Genghis Khan. Baka yan yung Genghis Khan mo. Lumapit kami. Yun nga. Yung pelikula niya, ang Genghis Khan, palabas sa Vietnam. Meron mga Vietnamese subtitle. Kaya na istorya ng Genghis Khan. Naging worldwide exhibition yun. Pero hindi na sa tatay ko kasi binili na eh. Yung sabi niyo po kanina na pinadala po yung yung kopya po ng Genghis Khan niya po sa Venice. Tama po ba ako, sir? Dinala niya, kasama niya. Totoo ba, sir, na may dalawang version yun? Isa yung orig version, yung walang English subtitle po ba? Dalawang version yun. Isang Tagalog version. Opo. Para sa Pilipinas at isang Vietnamese version para sa Vietnam. Kasi propaganda movie yun para sa Vietnam eh. Yung Tagalog version, na lang yun, parang hinirit na lang ng tatay ko. Kaya dalawa ang set ng artista ron. Isang Pilipino at isang mga Vietnamese. Pagkatapos ng take one, mga Pilipino. Pagkatapos ng palitang cast, yung mga Vietnamese naman ng arte. Ganoon. Dalawang beses kinunan. Sir, kaya ang tatay ko, ang kasama niya, pati ako naging artista ron kasi nagtitipid eh. Yung mga crew, ginawang artista. Yung cameraman niya, ginawang artista. Kasi mahirap naman magdala ng mga artista ron. Wala kang ibabayad doon. Malaki ang sweldo noon. Di kami na lang lumabas. Sir, nung panahon ba nun, sir, mahirap, sir, mag-producer ng mga pelikula ng mga araw na yun, sir? Mahirap? Mahirap i-producer yung mga pelikula po, sir, po. Mga ganun, sir. Madali lang. Basta may pera ka, madali. Magagawa mo miski Nakakwento ba, sir, ng tatay niya, sir, yung sir, yung magiging isang director niya sa LBN, yung encounter niya, sir, kay Doña Sisang, sir?
Anong encounter? Paano? Ano sir, parang ano sir, usap sila sir, ano yung mga experiences nila sa na magkasama sila sa mga pelikula sir, ganun po. Ah, ito lang alam ko siguro. Hindi ko alam yung mga encounter. Ang tatay ko, pagka anniversary o Christmas presentation ng LBN, tatay ko nagdidirect. Ah, Minsan tatanungin siya ni Doña Sisang, Mr. Director, Manoleng, ano ba pelikula natin gagawin? Sabi, tatay ko, wala namang, hindi siya prepared. Sabi niya, bahala na po. Kala ni Doña Sisang, yun ang title, bahala na. O may ginawa siya pelikula na bahala na. Opo. Pero meron siyang ginawang pelikula na ikaw kasi. Meron siyang pelikulang tingnan natin. O yun ang mga title na mga expression niya na hindi siya sigurado. So yun ang ginawa niyang pelikula. Pero sir, yung mga pelikula na banggit niyo sir, yung bahala na sir, may mga kopya bang ganun sir ngayon sir? Wala. Sa LBN yun, ewan ko kung may kopya sila. Hindi ko alam. Maganda pelikula nun ng tatay ko. Maganda. Karamihan ng pelikula niya, ang ending may malaking musical number. May malaking dance number. Very celebratory ang kanyang ending. Masaya. Kaya din ako naman natutong magsayaw dahil sa yung mga dance number na yun. Siyempre may mga rehearsal. Pag narinig kong may rehearsal sa studio, pupunta ako at makikisayaw ako doon. Tuwan-tuwa naman ako dahil sa kasama ko si Nestor de Villa, si Nida Blanca, di ba yung mga kasama ko yung mga artista, si Perla Bautista. Opo. Yun. Pero sir, nakakausap niyo sir ng mga panahon niyo sina Nestor, sina Nida po, ganun sir? Oo naman. No? Pero bata pa ako. Siguro mga 12, 13, 14, 15 ako nun. Bata pa ako nun. Pero sir... Si Nestor de Villa, kuripot yan. Nag-shooting kami sa tingnan natin yata yon sa Los Baños, Laguna. Siya ang artista sa Sinida. Meron dong yung tawag doon, dairy farm. Yung mga cow, ginagatasan. Opo. Nagtitinda ng gatas. Sabi ni Nestor, John, nalika sa mama ko. Bili ko ng gatas. So, di punta kami ron. Saka ako sa kotse niya. Tapos pagdating doon ay wala pala akong dalang pera. May pera ka ba? Ako nagbayad ng gatas. Ewan ko kung kuripot yun, pero wala tayong dalang pera talaga. Anyway, yun ang anecdote ko kay Nestor. Pero bukod kay Nestor at kay Nida, meron pa sir sina Mario, sina Delia, ganun sir. Si Mario Montenegro, tatay ko naka-discover doon. Si Johnny Montero, tatay ko na-discover doon. Si Delia Rason, naging kaibigan ko lahat yan. Kaya lang, siyempre, matanda sila sa akin. Opo. Pero naging kaibigan ko sila. Pero sir, anong kwento sir, paano na-discover sir ni father niya sir si Mario sir? Ano? Paano sir na-discover sir si Mario sir sa father niyo sir? Paano na-discover? Opo, paano po na-discover sir ni Mario, ni father niya sir si Mario? Si Mario Montenegro. Opo. Hindi ko alam pero siguro isa yata siya doon sa Siete Infantes de Lara. Alam doon sa Siete Infantes, si Eddie Garcia, yun ang first movie ni Eddie Garcia. Si Johnny Montero. Siguro si Mario Montenegro rin. Kasi sa Genghis Khan, nakita ko pa yung mukha ni Mario Montenegro doon, extra. Extra lang siya. Oh. Pero magandang lalaki si Mario, magandang lalaki.
Pero nung nakita niya, sir, matangkad na tao yun, sir. Oo, matangkad. Moreno. Pero matangkad. Guwapo. Parang John Lloyd na Moreno. Ganun ang dating. Pero magkaibigan ba, sir? Totoong magkaibigan ba, sir, si Delia Rason, sir, pati si Mario po, sir? Pelikula, sir, magkaibigan. May sabi ko kasi may quadra May quadra ang mga studio eh. Pagka walang shooting, doon sa studio naka-standby yung mga artista. Doon sila nagkukwentuhan, naglulukuhan. Doon. Kaya magkakaibigan sila. Sir, nung ginawa, sir, yung One Tamad, sir, yung yung Ghost to Congress, sir. Bakit, sir, bakit naging si One Tamad, sir, naging run for the Congress, sir? Bakit naging ganun yung tema, sir, nung pelikula, sir, ng father ninyo, sir? Ang tatay ko kasi gustong mag-comment sa kondisyon ng ating politika dito. Kaya ginawa niyang One Tamad Goes to Congress. Ginawa niyang venue yon, ginawa niyang paraan yon si One Tamad para makapagsalita siya ng kanyang opinion na nakakatawa pero totoo yung mga sinasabi. Hindi lang ginagaya ko ang tatay ko nung ginawa ko yung si Mr. Shuley. Kaya lang, ayoko nung One Tamad kasi hindi ko naman kaya yung ginagawa ng tatay ko. Baka ihambing ako sa tatay ko, wala akong panalo doon. Kaya ginawa ko si Mr. Shuley, isang Mongolian. Opo. Na nagko-comment about the Philippines. Kasi alam mo, ayoko mag-comment ng diretso sa Pilipino kasi baka sabihin ng Pilipino, comment ka ng comment, Pilipino ka rin gago ka. Kasalanan mo, kasalanan ko. Ganun yun. Kung Mongolian, stranger, at sabi ko, bakit kayo mga Pilipino ganito, gano'n? Di ba? Libre. Tsaka, sir, yung sir, yung pangatlong One Tamad series, sir, yung yung At ni Masipag, sir. Ano yung nun, sir? Parang yung sir, yung One Tamad, sir, at nung One Masipag, sir, yung 1963 film po ng father niyo, sir. Anong yun, sir? Ano yung parang kwento ng pelikula niyo, sir? Ano yun, sir? May yun, about political pa rin yun, sir, yung political din yun. Political din. Pang-apat na One Tamad na yatang ginawa niya, pang-5. Doon na ako, medyo active na ako nung araw nun sa pelikula kasi may edad na ako nun College na ako nun tsaka sumusulat na rin ako ng script. Tinutulungan ko na rin ang tatay ko sa direksyon. Isang natandaan ko doon. Si One Tamad at One Masipag. Si One tamad, pero matalino. Opo. Si One masipag, pero tanga, may naulo. Magkapatid sila, okay? May isang shot doon na kinukunan si One Masipag. Naka-close up kay One Masipag. Siyempre, tatay ko rin lang kinukunan, siya rin ang director. So, pag gano'n ang sitwasyon, di ako nang nagdidirect kunyari. The action, di kinunan na si One, tatay ko. May tinanong sa kanya, ang tagal niya hindi sumasagot. Nakatanga lang. Sabi ko, baka nalimutan niyo yung dialogue. Sabi ko, cut! Sabi ng tatay ko, bakit mo kinat? Wala kayong sinasabi. Nag-iisip ako, tanga kasi ako Ayun. Pahiya ako sa kanya, pahiya ako. Ano yun, sir? Assistant director kayo nun, sir, nung mga panahong yun, sir? Assistant director ba? Sumusulat, tinutulungan ko siya sa script. Pero may assistant director. May assistant director siya. Yung sir, yung nag-direct si father niya, sir, nung Tambalang ni Dan Nestor, sir. Kasi, sir, pansin ko, sir, yung mga pelikula po nila ni Dan Nestor, sir, sa ilalim po, sir, ng father niya, sir, is colored, sir. Paano, sir, napaprocess, sir, yung mga ganun, sir? Eastman color, sir, yung proseso, sir, ng yung coloring, sir, na maging maganda, sir, nung pelikula, sir? Sa laboratory na yun,
Sa color lab na yun. Tulad din ng pag-process natin ng mga picture na decolor. Pero very technical yun. Hindi natin pwede pag-usapan. At wala ako ng masyadong alam dyan. Pero yung pagkulay, sa laboratory na yun, gumagamit ng negatibo na color. Decolor na negatibo. Kaya pag print mo noon, pag process mo, decolor din yung lumalabas. Wala ba kayo sir na ano po na sir yung mga pelikula sir ng tatay niya sir na may kopya pa po sir na kahit digital copy na po sir? Wala kaming kopya ng pelikula ng tatay ko eh. Wala eh. Isa lang yung ano ba ito? Genghis Khan. Genghis Khan eh. Buti pa na pinakuha ng Film Development Academy of the Philippines yun. Opo. Buti binigyan kami ng kopya. Na-discover yun somewhere in the States. Inayos. Ang tawag doon. Ni-remaster. Yun. Pero wala kami lahat kopya. Sayang. Sayang. Pero sir, possibly sir, hindi sa inyo sir yung may, sabi niyo nga sir, wala kayong kopya sir. Sa mga film archive sir, ganun, wala ba sir na naitira sir na mga pelikula ng father niyo sir? Karamihan ng pelikula ng tatay ko sa LBN. Siguro ang LBN, pero kasi alam mo, ang pelikula nun, madaling masirain. At siguro yung mga studio, wala silang pakialam. Basta kumita na yung pelikula, okay lang. Lagay na sa bodega. Hindi tulad ni Fernando po. Si Fernando po ang magaling. Lahat ng pelikula niya, may kopya siya, nakatago lahat. Kaya hanggang ngayon, nailalabas sa TV. Pinagkikitaan, miski patay na siya eh. Binibenta sa TV yung mga pelikula niya. Pero karamihan ng mga studio, wala. As director na sir yung father niyo sir, nakatrabaho na po ba sir sina Rogelio de la Rosa sir po? Rogelio de la Rosa? Opo. Hindi ko alam si Rogelio, pero si Jaime, nakatrabaho niya. Si Leopoldo Salcedo, nakatrabaho niya. Si Pempe Padilla, nakatrabaho niya. Ewan ko lang si Rogelio, hindi ko alam. May kwento ba sa inyo ng tatay niya sir kung paano sir, parang yung naging sir, yung sir, yung tawag doon, yung magtrabaho, yung makasama sir nung father niya sir, sina Leopoldo Salcedo, sina Jose Padilla Jr. Nakikwento po ba sa inyo yun sir? Ay, hindi. Wala. Walang kwento sa akin. Pero sir, in your personal sir, nakita niya sa personal yun sir, sina Leopoldo Salcedo, sina Jose Padilla, ganun po. Oo naman. Oo, nakita ko sila personal. Mga idol ko kasi yung mga yun sir eh. Sa totoo lang mo. Bata ka pa naman. Ako'y matanda na. Kaya nakilala ko sila. Di sir. Okay. Opo. Sige. Last 2 minutes. Paano po nakasama si sir? Si father niya sir sa Satur sir ni Bert Avellana sir? Sa ni Bert Avellana? Opo, sa pelikula po ni Bert Avellana na Satur po, kasama po si Jaime de la Rosa at si po doon, Delia Razon po. Satur. Opo. Satur. Paano nakasama ang tatay ko? Opo. Siyempre, kinastero. Ginawa siyang demonyo ni Bert Avellana. Ginawa siyang bandido ni Bert Avellana. Ang tatatandaan ko doon, kasi demonyo siya, pag mawala siya, may uusok sa harap niya. Siyempre, special effects yun. Nung pinausok na ganun, dumami yung pulbura masyado, nasunog yung tatay ko. Hanggang nalaplap yung mukha, hanggang na-hospital siya.
Tagal siya Oh. na hospital na natigil yung shooting. Yun ang natatandaan ko ron. Kasi sir, napanood ko lang sir yung yung huling bahagi sir na naglaban sina Jaime sir. Pero ang sabi sir familiar ba kayo sir sa Casa Grande Vintage Filipino Cinema sir ni Mike De Leon po? Hindi. Pero sir, nakilala niyo na po sir si Mike De Leon po sir? Oo, kilala ko si Mike. Kilala ko. Kakaidaran ko yun eh. Matanda ako ng konti lang sa kanya. Kasi sir, meron silang doon sir, Facebook page sir ng mga pelikula sir ng LVN sir. Lahat ng movies ng LVN sir. Kasi sir, napanood ko lang sir yung huling bahagi sir. Sabi daw sir, luray-luray na ata sir yung kopya ng Satur sir. Gusto ko sanang panoorin sir. Wala na siguro. Wala naman talaga nag-aalaga ng mga pelikula nung araw eh. Wala eh. Ngayon na lang natuto yung anong tawag doon? Yung remaster. Ngayon na lang napipreserve. Buti nga, natuto pa tayo mag-preserve. Pero nung araw, wala. Sayang. Para saan mo ba gagamitin ito yun? Sir, sa aking YouTube channel, sir. Sir, kayo pa lang, sir, yung una ko, sir, na-interview ko, sir, ngayon. Kayo pa lang yung pinatao, sir. Kasi, sir, ang gusto ko pa, sir, ma-interview, sir, sina Rosa Rosal, sina Carlos Salazar, yung mga buhay pa po. Bibigyan kita ng telepono ng kaibigan ko. Kilala mo ba si Perla Bautista? Opo, kilala ko po yan. Si Baby. Sige, hanapin ko yung at pagka nakita ko yung telepono niya, bibigay ko sa'yo. Tawagan mo. Opo, sir. Okay. Sir, maraming salamat po, sir. Malaking karangalan po ito sa akin, sir. Kasi naman natutuwa na nakatulong ako sa'yo kahit pa paano. Opo. Kasi sir, nakilala ko na kayo sa mga 10 or 11 years old ako. 2013 or 2014 nung una ko pong napanood sir yung Mongolian barbecue sir na kayo po dun si Mr. Shuli dun sir. Buti sir, napagtanungan ko sir yung tatay ko sir kung sino yung gumanap nun. Akala ko sir, totoong Chinese yun sir. Kasi sir, wala akong idea sir na Mongolian kayo nun, sir. Yung pala, napag-alaman ko na Mongolian pala yung role nyo dun, sir. Kasi sir, di ko kasi natapos, sir, yung pinanood ko, sir, na Manoy ni Mr. Shuli, sir. Kasi naghahanda nga talaga ako, sir, sa interview na to, sir. Sige, maraming salamat at ako'y napusukan mong interviewin. Opo, maraming salamat din po, sir. Okay. Malaki pong karangalan sa akin, sir. I am a big fan of your father, pati po sa inyo, sir. Okay, thank you. Good night. Salamat po, sir. God bless po. Isang natandaan ko doon. Si Juan tamad at Juan masipag. Si Juan tamad, pero matalino. Opo. Si Juan masipag, pero tanga, may naulo. Magkapatid sila, okay? May isang shot doon na kinukunan si Juan masipag. Naka-close up kay Juan masipag. Siyempre, tatay ko rin lang kinukunan, siya rin ang director. So, pag gano'n ang sitwasyon, di ako nang nagdidirect kunyari. So, the action, kinunan na si Juan, tatay ko. May tinanong sa kanya, ang tagal niya hindi sumasagot. Nakatanga lang. Sabi ko, baka nalimutan niyo yung dialogue. Sabi ko, cut! Sabi ng tatay ko, bakit mo kinat? Wala kayo sinasabi. Nag-iisip ako, tanga kasi ako eh. Pahiya ako sa kanya, pahiya ako.